Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon dito, pag-usapan natin itong patutsada ni Banat Bay kay Vlogger Libayan, kay attorney. Kasi may isa pang abogado kasi itong tinutukoy si Banat Bay na gumagaya sa estilo ni attorney Libayan. Kung tawagin ni Banat Bay, Vlogger Libayan. So, sino kaya itong pinatutungkulan dito ni Banat Bay na isa pang abogado? So, panoorin po natin to. Pag dumami ng following, katulad nga niyan, sabi nga, alam nyo ba, 40,000 lang yung views. Nung tiningnan ko ngayon, 90,000 na. Di, laki na ng kinita nun, di ba? So, ano punto dyan? Kasi nga, for the views yung mga ganyan. No? Di ba? Tapos, biglang sasabihin, dahil napaka-toxic ng politika, hindi na ako magpupolitika. Kumita ka na eh. Tapos, marami ka ng followers na nakasubscribe sa'yo. So, bawat labas mo ng mapanoorin ka na ngayon. Di ba? Yan ang talagang nangyayari. Kaya nga, ngayon, ang dami rin gumagaya kay Vlogger Libayan. Hindi nyo napansin? Ang dami rin gumagaya kay Vlogger Libayan. Kasi nakita nila, effective yung kinokontra si Tulfo. True yan, totoo yan. Maraming gumagaya dyan kay attorney Libayan. Kaya tama to si Banat Bay, pakinggan nyo. Lahat ng gawin ni Tulfo effective pag kontrahin mo ng dahil kay Libayan. Kahit nga wala na sa hulog, wala na sa argumento yung sinasabi ni Libaya, kahit sablay-sablay na, dahil sa marami pa rin ng viewers, ginagaya ito ngayon ng ilang mga vloggers. Totoo yan. Kahit na ang sagwa na ng pagtulig sa kay Rapi Tulfo, wala ka hulog-hulog, walang ka argumento. Basta lang mabara lang yung sinasabi ni Atty. Libayan, ni Senator Tulfo. Ginagaya si Atty. Libayan. Pero yung si Atty. Libayan na mismo kung tawagin nga ni Banat Bay si Vlogger Libayan, sablay talagang wala sa hulog Abogado na yon. What more kung hindi abogado yung magkokomento? Mas lalong sumablay, di ba? Pakinggan nyo. Kahit nga isang abogado, ginagaya kahit sablay na May isang abogado, napanood ko rin yun. Sinasabi rin to ni Melo Yap. May isa pang abogado talagang ginagaya sa Atty. Libayan. Nagsha-shoutout pa nga itong dalawan to Mukhang sanggandikit na rin sila Ang laging content din niya ngayon, si Senator Tulfo. May isang abogado sa kanya na sunod-sunuran sa topic niya Pag tinapik ito nito ni Vlogger Libayan, gagaya na rin itong babae na ito. Pare-pareho na sila ng Totoo sinasabi niya kasi pinapanood ko rin Tinitingnan ko kung pares ba sila ng argumento. Ngayon, kung ano sinabi ni Atty. Libayan, parang pina-follow up lang niya. Hindi ito yung sarili niyang opinion. Sinasakyan niya kung ano yung sinabi ni Atty. Libayan. Sasakyan niya lang para lumaki yung para lumawak lang yung pananaw. 'Di ba? Para masabi lang na sarili niyang opinion, pero ginagaya niya rin lang yung opinion ni Atty. Libayan. So ibig sabihin, kung sablay yung paliwanag ni Atty. Libayan o ni Vlogger Libayan, sabi ni Banat Bay, sablay din yung paliwanag nitong abogadong babae na to. Makikita mo yung tono ng pananalita niya, parang hindi naman bukal sa loob niya yung sinasabi niya, para lang makakuha lang ng views. Halos araw-araw din kinokontent si Senator Rapi Tulfo. So, ibig sabihin, wala rin tong kliyente. Kagaya ni Atty. Libayan, more on YouTube lang to pinagkakakitaan niya. Di ba? Kasi nga, marami ang kabobo. Yun ang totoo doon. Pag maraming kabobo, susunod at susunod sila. Diba? Yun ang nangyayari. Totoo yun. Siyempre, malaki na rin naman yung subscriber ni Atty. Libayan. So, ang nangyayari, dumadami na yung nai-impluwensyahan niya na tinatawag na nga ni Banat Bay na kabobo, na wala ng utak. Yung utak, nasa atay na. Sabi nga ni Melo Yap parang zombie na Diba? Siyempre, zombie, wala ng utak, natuyo na. Ang ginagamit na lang yung atay. So, hindi na nakapag-isip ng maayos. Kung ano lang ipipid sa kanya ni Atty. Libayan, yun na lang yung panininiwalaan nila. Kung ano yung sasabihin ng abogadong babae na yun,
Yun na lang paniniwalaan nila. Kung ano yung sasabihin ng vlogger na bumibira kay Rapi Tulfo kahit sablay-sablay na, paniniwalaan na lang din nila. 'Di ba? Hindi nila sila nag-research kasi nga hindi na ginagamit yung utak. Parang sinasamba na lang nila 'to. Gaya-gaya lang yan eh. Kung ano yung maging formula na effective, gagayahin nila. Wala na silang pakialam kung tama pa ba yung sinasabi. Di ba? Eto ba? Kaya nga, alam nyo, ang pinaka-technique lang naman niya para malaman mo kung totoo yung sinasabi. Mas panoorin nyo yung yung video niya muna. Pagkatapos, hanapin nyo, i-research nyo kung talaga bang sinabi to. Tumingin kayo sa ibang channel para ipagbangga ninyo kung totoo bang sinabi yun. Di ba? Maggawa ka rin ng sarili mong analysis. Hindi yung analysis lang ng kung ano yung sinabi, kung ano yung finifeed niya. Yun lang yung paniniwalaan kagad. Kasi ang hirap ng paliwanag siya ng paliwanag, pero alam mo sablay naman sinasabi niya, pero ikaw tinitake mo na lang as, tama yan kasi abogado nagsabi niyan eh, hindi to pwede magkamali. Tandaan nyo, ang abogado may kanya-kanya interpretasyon niya sa batas. Hindi, ang tanging magsasabi lang kung tama yung argumento ng isang abogado is yung husgado, yung judge, di ba? Kaya nga sila umaapila pa pag natalo yung kaso nila o mali yung argumento, inaapila nila. Tapos ididinggin ulit ng judge, titingnan kung may basihan ba yung sinasabi nito sa kanyang argumento. 'Di ba? Pero at the end of the day, ang magbibigay pa rin ng judgment doon, kung magsasabi ko sino yung totoong nagsasabi, is yung judge pa rin. Hindi naman yung talagang abogado. Kasi nga may kanya-kanya silang pananaw. Maliit na batas nga lang, 'di ba? Maliit na words pinagtatalunan sa korte. 'Di ba? Tulad yung sinabi ni Banat ba yung sa cursing is a form of parang 'di ba maybe form of right of expression, 'di ba? Doon pala yung maybe salita, malaking ano na yun eh, malaking words na yun eh. Pagtatalunan na yun, 'di ba? Maybe pwedeng bugso lang ng karapatan mong sabihin yon, pwedeng hindi. So ang pagdi-decide lang nun is yung korte, yung judge. Kaya medyo maging mapanuri tayo, maging maingat tayo dahil laganap ang fake news sa social media. Mag-research po kayo. Wag lang kayo basta maniwala sa isang vlogger. So yun lang po. Maraming salamat.